Lakbites, nandito tayo ngayon sa tinaguriang Pilgrimage and Heritage Town of La Union. Dito yan sa Ago, La Union. Bumisita dito, hindi pwedeng hindi matikman ang dinengdeng, pinakbet, pulpog at dinakdakan. Manganta yun! Nagimas! At dito rin matatagpuan ang Minor Basilica and Diocesan Shrine of Our Lady of Charity. Kaya samahan niyo ako sa isa na namang lakbay simbahan dito sa Lakbay. Naragsak nga sa sangbayo amin kakabsat dito sa Minor Basilica and Diocesan Shrine of Our Lady of Charity dito sa Santa Monica Parish, Agoo, La Union. Hello, Father Raymond! Hello, Kat. Hello po. Bless po! Bless you. Thank you, Father. Baka pwede naman po ninyong batiin yung ating mga kalakbites. Hello, mga kalakbites. Ayun. Father, thank you po. Father, kasi nandito ako para po tanungin, bakit nga po ba siya tinawag na Apo Caridad? Apo Caridad, ito ay tawag naming mga Ilocano kay Our Lady of Charity. Opo. Apo Caridad. So, pinapakita niya Opo. na kaming mga Ilocano, lalo na mga Agooenians, o tiga rito sa Agoo, ay malapit kay Mama Mary. Dahil sa kanyang image dito sa Basilica na Our Lady of Charity o Apo Caridad. Apo Caridad. Father, dahil nga siya si Mama Mary, napansin ko po yung image ni Mama Mary dito, nakagano ng kamay. Yes. Baka pwede nyo naman po explain sa amin yung mismong image ni Apo Caridad. Ayan, napansin mo yung kanyang kamay na pinapakita lang na welcome ang lahat ng mga tao dito. Welcome ang lahat ng mga tao na pumunta sa kanya at maghingi ng kanyang intercessions at diringgin niya. Opo. Dahil ang tingin ng mga tao kay Our Lady of Charity ay isa siyang ina who listens and intercedes. So na-develop yung relationship ng mga tao kay Mama Mary as a relationship of affection and trust. Dahil nga, nasasagot naman yung kanilang mga prayers, yung kanilang mga intentions,
yung kanilang yung tulong na hinihingi sa kanya. Opo. So, ganyan kalapit ang mga tao kay Mama Mary at yun nga ipinapakita niya yung kanyang kamay na lahat ay welcome na pumunta sa kanya at magdasal Opo. para yun na rin ilapit niya sila sa kanyang anak na si Yesu. Parang si Mama Mary dahil nakaganon, nagbibigay ng tulong at saka yung mga tao din maaaring lumapit sa kanya. Yes, tama. Father, describe naman bakit po tayo meron nitong sa umbrella at saka yung sa image ni Salus Populi. Unahin natin yung image ni Salus Populi Romani. Ibig sabihin, protectress of the Roman people. Ang icon nito ng Salus Populi Romani ay matatagpuan doon sa Papal Basilica of Santa Maria Maggiore. Yes. Kaya nung sinelebrate ang solemn declaration of the special bond of spiritual affinity, ay kasama siya. At yun nga, meron na tayong image ni Salus Populi Romani para magpapakita na ito ang basilikang ito ay affiliated na doon sa Papal Basilica of St. Mary Major in Rome. Okay. Congratulations po, Father. Thank you. Nakakatuwa lang ang pagkakataon dahil nabisita ko mismo ang Maria Maggiore noong pagpunta ko sa Roma para sa EWTN Summer Academy. Nandoon ang picture ng Salus Populi Romani. Sa kanya nagdarasal noon si Pope Francis. Viva la Virgen! Sino si Our Lady of Charity? Siya ay isa sa mga patron namin dito sa Agoo, La Union. Ang Our Lady of Charity dito sa Agoo ay naging diocesan shrine noong January 1, 2023. At noong December 6, 2024, si Our Lady of Charity ay na-receive niya ang pontifical coronation. At ganun din noong August 5 lang, nitong taon din, ay na-declare itong Shrine of Our Lady of Charity na meron ng special bond of spiritual affinity with the Papal Basilica of Santa Maria Maggiore in Rome. Paano nakilala si Apo Caridad o Our Lady of Charity dito sa Agoo? Sa pamamagitan ng mga Augustinian friars na pumunta dito noong 16th century pa, to be exact, 1598. Unang-una, yun nga, yung earthquake noong 1792, siya lang ang image na hindi natumba, hindi na damage, so nasira. Nagkaroon uli ng earthquake noong 1892 at ganoon din, siya lang ang image na hindi nasira, hindi natumba. Ganon din yung July 16, 1990 earthquake. So yun yung mga miracles nila na nakita natin. Kaya yung mga tao mas lalong naging deboto sa kanya, nagdarasal sila. Si Apo Caridad ay kilala rin bilang patroness of Ilocandia's crops and harvest. Kaya sa pagdiriwang nila ng Dinengdeng Festival sa Agoo, La Union tuwing end of April or early May,
Ito'y pasasalamat nila sa intercession ng mahal na ina laban sa kalamidad, peste at tagtuyot. Itong Agoo talaga ay Santa Monica Parish. Si Our Lady of Charity naman, dahil itong basilikang ito ay nakapangalan sa kanya. Basilica of Our Lady of Charity, Santa Monica Parish dito sa Agoo. Actually, dalawa yung fiesta niya, yung Old at New. August 27 yung dating fiesta ni Santa Monica. Mas sineselebrate namin na kapistahan niya ay May 4. Feast of Santa Monica rin. Dahil ang May 1 to May 4, ito din ang town fiesta ng Agoo. Kaya nagiging patronal town fiesta. Kamakailan lang naganap yung solemn declaration of the special bond of spiritual affinity between the Minor Basilica and Diocesan Shrine of Our Lady of Charity dito sa Agoo and the Papal Basilica of Santa Maria Maggiore in Rome, Italy. Ang kahalagahan nito ay most especially yung plenary indulgence na nare-receive doon sa Santa Maria Maggiore. So kahit hindi ka na pupunta doon sa Santa Maria Maggiore, pwedeng dito na lang sa Agoo Basilica. Ang mga relics na nandito ngayon ay tatlo. Una, ang relic ni Mama Mary. Ang relic ni Mama Mary ay second class dahil yung kanyang relic ay yung kanyang cincture, yung kanyang belt. Kaya second class yon. Meron din kaming relics ni na Santa Monica at Saint Augustine. Ang mga relics nila ay first class dahil yung kanilang mga buto ang nandito na relics nila. Yo soy la Virgen de la Caridad. I am the Virgin of Charity. Mga katagang nagbibigay ng assurance na may isang nanay na bukas ang mga palad upang magbigay tulong sa mga nangangailangan. Mayroon po kaming scholarship and youth formation program. Nagpapaaral po kami ng mga seminarians at saka mga katekista. Meron din kaming mga medical and dental missions na ginagawa, hindi lang po dito sa Agoo, kundi sa mga karatig town. We also do the bloodletting, pero this is not regular. We do it once a year. Meron din kaming yung tinatawag na Caritas Kindness Mobile Station. Ito po ay pamimigay, pagdidistribute ng mga food packs, kagaya nito, but we do it on the spot distribution. We go to a certain barangay, nakapili na kami ng barangay, we choose 50 families, we go there directly on the spot, we interview them for a while, then we give them yung mga food packs. Meron din po kaming mga activities, Maria Ina ng Pag-asa. We do here
ang livelihood programs kagaya ng well massage seminar therapy. We do it twice a year. Then we also have visitation of the sick, visitation to the prisoners. Doon sa Bilibid po, nagkakaroon po doon ng misa. Nagbibigay din kami ng food packs at saka ng Bible sharing. Okay. Meron po kaming mga beneficiaries na nag-volunteer na rin na maglekom sa simbahan. Nagbabasa sila at saka ano ba yung mga ginagawa nila doon sa simbahan. Saka nagkukolekta during collection time, offertory time. Nandun sila naglilingkod sa simbahan. So first of all, we have the PPC. And we have the PPC, we have the Social Action Commissions. And of course, we have the many different religious organizations, and each of them have their own apostolate. Then, of course, we ask also some help from the municipality for resources. But in fact, in the church, we have our social fund social action fund. So we are ever ready to distribute this. Mater Caritatis Fluctibus Maris Ambulavit, Mother of Charity who walked on the roads of stormy seas. Tila baga sinasabing anumang unos ng ating buhay, kasama natin si Apo Caridad, noon hanggang ngayon. Ang maituturing na yaman ng aming parokya ay si Apo Caridad, which is Our Lady of Charity, ang Basilica of Our Lady of Charity, at ang debosyon o paniniwala ng mga taga-Agoo. Dito rin nabuo ang unang grupo, yung Kolok, na ang ibig sabihin ng Kolok ay Confraternity of Our Lady of Charity, na siyang namumuno sa pagpapalaganap ng pagtitiwala at pagdadasal at para maging mabuting deboto ng Our Lady of Charity. Nagkumpasa rin ang mga dasal, pagnunubena every week, nagkaroon ng prosesyon sa unang araw ng Sabado, kada buwan, at kung buwan ng Mayo at wala pang dumarating na ulan, si Our Lady of Charity ay pinoprosesyon magmula Basilica hanggang sa tabing dagat. Pagdating ng tabing dagat, nagkakaroon ng fluvial procession. Pagkatapos noon, nagkakaroon ng misa and then pabalik dito sa Basilica. Dito, humihiling ang mga parokyano ng ulan para hindi masira yung mga tanim na palay at ibang tanim na gulay. Nung naging shrine ng Agoo, mas maraming pilgrims ang dumating sa Agoo. Ang paglalakbay nila galing sa kanilang lugar papunta dito, nakakatulong para sila maging mabuting Kristiyano. Yakap-yakap ang pagtitiwala, pag-asa at pagmamahal. Hindi namin sukat-akalain na magiging basilika ito. At magmula nung naging basilika ito, dumami ulit ng mga pumupunta dito at kami inilalapit namin para ma-promote ang Our Lady of Charity. Nilalapit namin ang imahen sa mga barangay, sa karatig bayan at sa iba-ibang diocese. At saka pag merong imbitasyon na nanggagaling sa ibang diocese, pinupunta po namin ang Our Lady of Charity.
kasama siya sa yaman ng Basilica dahil dito nakalagay yung unang imahen na simpleng imahen lamang na dito sa plaza, ang tawag namin kasi dito sa Plaza de la Virgen. It is more blessed to give than to receive, from Acts 20 verse 35. Ang pagbibigay ng panahon, talento at yaman ay madali, basta't ito'y nakaugat sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ang pangalan po ng aming youth ministry ay Santa Monica Parish Youth Ministry. Bilang mga kabataan, syempre, ang ehemplo namin sa pagsisilbi ay si Apo Caridad na aming patrona dito sa aming parokya. Ang pagiging mapagpakumbaba sa lahat, despite of the challenges, despite of the comments, and yung mga backfire sa aming bilang kabataan na nagsisilbi, nananatili kaming mapagpakumbaba sa aming kapwa. We have several activities like the Saturday devotions every Saturday and yung Black Rosary namin during the month of October. Nagkakaroon din po kami ng mga house visits sa aming mga, most especially sa aming mga bagong miyembro na bagong pasok lamang sa aming ministry. Pumupunta po kami sa mga bahay-bahay nila upang ipakilala yung aming mga sarili. Dinadala namin yung image ni Apo Caridad na binigay sa amin ng parokya bilang pagpapakilala sa kanya, sa pagdedebosyon sa kanya, at nang sa gayon ay maipakilala na rin namin kung ano talaga yung ginagawa ng isang kabataan dito sa aming dambana. Masaya naman po ako na ibahagi na yung mga responses po nila ay okay naman po. Like, marami po sa kanila na natutuwa. Like for example, yung family po nila, natutuwa kasi ganun po pala yung daan na tatahakin ng mga anak nila na kasasalihan doon sa ministry. What keeps me going po sa paglilingkod is yung desire ko to serve not the people inside the church, but because of Apo Caridad and Jesus Himself. Kasi naririto naman po ako, hindi naman po dahil sa kanila. Naririto po ako na nagsisilbi dahil po tinawag ako ng Panginoon para magsilbi, para ibahagi ang aking talento na kailangan sa aming komunidad. O Nuestra Señora de Caridad, the Mother from whom we seek solace, there is hope for us hopeless. Noong December 6, 2024, ang miraculous image ni Apo Caridad ay naging pontifically crowned sa pamumuno ni Apostolic Nuncio Archbishop Charles Brown. Isang kagalakan at karangalan para sa mga taga rito. Lahat siguro dito sa Agoo ay very devoted na sa kanya sa tagal ng panahon na nandito siya sa Agoo. At yung mga prayers nila ay nasasagot naman. At makikita natin sa likuran ng kapa ni Our Lady of Charity, may mga maraming nakapins doon na prayer intentions at thanksgiving. So, masasabi ko na si Our Lady of Charity ay patron ng lahat ng mga tiga-Agoo. Maliban sa misa, maliban sa novena, maliban sa prosesyon, yun nga, hindi man sa araw mismo na iyon, meron kaming charitable works of mercy na tumutulong kami, lalong-lalo na sa mga indigents, sa mga nangangailangan. At nag-schedule din kami ng mass baptism, confirmation, o kaya mass wedding. We seek
There is hope for us hopeless, the mother of selfless love. We hope to hold the same love for the world. Oray na tiyayaken kaasi. Sa mga hindi pa po nakakakilala kay Our Lady of Charity, pumunta po kayo dito sa Agoo La Union, dito sa Minor Basilica and Diocesan Shrine of Our Lady of Charity, dito sa Santa Monica Parish. Alam niyo po, marami ng mga pilgrims and devotees na pumupunta dito, galing sa mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, iba't ibang dioceses, archdioceses, provinces, towns, and cities na pumupunta dito para magdasal kay Our Lady of Charity na tinatawag naming Apo Caridad na mga Ilocano. Ang kapistahan po niya, sineselebrate namin sa May 1, yung kanyang Episcopal Coronation, ganon din sa December 6, yung kanyang Pontifical Coronation. At ang kanyang traditional feast ay August 1. So inanyayahan ko po lahat na mga hindi pa nakapunta dito na sana ma-experience nyo naman ang pumunta dito sa Basilica and Diocesan Shrine of Our Lady of Charity, hindi lang para makita ninyo ang kanyang imahe, kundi magdasal din dahil ito ay isa ring miraculous image ni Mama Mary. Mother from whom we seek solace, there is hope for us hopeless, the mother of selfless love. We hope to hold the same love for the world. Oray na tiyayaken kaasi. Reyna ti Ayat Ken Kaasi, o Queen of Love and Mercy. Ang pagiging reyna ay mataas na pagkilala, ginagalang at dinadakila. Ngunit, ang reyna nila dito na si Apo Caridad ay puno ng awa at pagmamahal. Nawa, tayo rin ay maging katulad ni Apo Caridad na laging nakalahad ang palad upang magbigay ng tulong at umabot sa nangangailangan. Caridad, the mother from whom we seek solace. There is hope for us hopeless. Ako po muli si Kat Diaz. Marami pong salamat. Hanggang sa susunod na Lakbay Simbahan dito sa Lakbites! Let's go discover the beauty and see its history. The richness of what it has to offer is yet to be seen. So let's go and discover. Nakakabighani, nakakamangha, ganda ng ating simbahang Katolika. Sa bawat dasal, sa bawat hakbang, di ka iniwan doon ngayon at kailanman. Let's go discover the beauty and see its history. The richness of what it has to offer is yet to be seen. So let's go and discover. Kamangha-mangha, yaman ng simbahan, puno ng debosyon, lumalagot may sasay sa ating misyon.